usabo, pinagsasamantalahan at pinababayaan. Bigyan niyo po sila ng lakas upang bumangon, manindigan at ipaglaban ang kanilang kagalingan. Tulungan mo po silang harapin ang landas ng pakikibaka upang wakasan ang lahat ng uri ng pagsasamantala. Pawiin niyo po ang kanilang mga agam-agam ng kawalang pag-asa. Tulungan mo po ang mga manggagawa at magsasaka na iahon ang kanilang sarili gamit ang kanilang lakas at pagkakaisa. Yan nawa. Ikalimang salita. Ako'y nauuhaw. Uhaw ang bawat mamamayang Bicolano sa katarungang panlipunan. Hanggang sa kasalukuyan ay hindi matamasa ang buhay na malaya sa kagutuman at kasatan sa buhay. Gayong sagana sa yamang taglay ang Bicol, patuloy naman ang pagdarahok ng karamihan habang nagpapasasa sa karangyaan ang ilang mayayamang pamilya. Simple lamang ang pangarap ng mga maralita. Ang kumain 3 beses sa isang araw, mapag-aral ang kanilang mga anak, at magkaroon ng deseteng tahanan. Subalit, ang mga pangarap na ito ay nananatiling panaginip at kung minsan ay nauuwi sa bangungot. Ito ay sa kadahilanang manhid ang administrasyon ni Pinoy sa mga kahilingang ito. Sinabi ni Pinoy sa kanyang unang SONA na tayo ang boss niya, ngunit tayo'y nananatiling busabos. Ang nais natin ay bigyang prioridad ang pagbibigay sa budget sa mga batayang serbisyo tulad ng edukasyon at kalusugan. Ngunit ang tugon ng pamahalaan ay budget cut at pagbigay prioridad sa pambayad utang at depensa. Ang hiling natin ay solusyon sa kagutuman at kahirapan. Ang tugon ni Pinoy, pantabing na solusyon tulad ng conditional cash transfer. Ang nais natin ay itaas ang sahod at ibaba ang presyo ng mga pangunahing bilihin. Subalit, ang ginagawa ng gobyerno ay ipagtanggol ang mga kapitalista. Di ba na kontento, maging ang mga batayang pangangailangan ng mamamayan tulad ng tubig at kuryente ay nais pang isa pribado sa konteksto ng public-private partnerships. Matinding kalbaryo ang dulot ng mga pangakong pagbabago at matuwid na landas ni Pinoy.